Magandang araw sa atin mga ka-TH at once again, this is Saikuno Torrehanta. Welcome back sa aking YouTube channel. At ito ang bago kong ini-explore. Yan, kung mapapansin niyo mga ka-TH ay napakaraming mga kahoy. Ang area na ini-explore ko ay wala masyadong mga treasure hunter na laging naghuhukay dito. Yan, mga kagubatan kadalasan ang pinupuntahan namin para makagawa lang ako ng mga video at i-explore ko ang mga area na ito. Yan. Para mayroon kayong makukuha na kaunting aral at makapagbigay ako ng kaunting kaalaman sa inyo sa pamamagitan ng pagtikod at pag-remap sa area. Ngayon, ito ang starting point ng paghahanap mga ka-TH. Kung tingnan ninyo, yan ang mga bato na andito sa sapa. Yan ay maliit lang. Kailangan kapag tingnan talaga ninyo ang mga bato na makonsider natin na ito ay markers, ito ay hindi madaling maanod ng baha. Katulad niyan, nasa mga 2 meters ang lapad at ang bigat niyan ay nasa mga 10 tons o 10,000 kilo mga ka-TH. At ito, yan ang mga bato na nilagay nila. At katulad niyan, tatlo ito. Yan, tatlo. At ito ang starting point ng mga markers. At ito ang dapat ninyong tandaan mga ka-TH para meron din kayong mapupulot na mga aral sa ganitong klase ng mga markers. Ngayon, magsimula tayo sa mga butas. Yan, kung mapapansin niyo yan. Yan ay letter D. Dito, mga butas, mga ka-TH. Nag-triangle. At ito ay paa ito mga ka-TH kung aapakan ko. Paa yan. Meaning, travel sa malapitan lang. Travel sa triangle hole. Ngayon, dito naman tayo sa kasunod na bato. Mga 1 meters galing dito papunta dyan. Travel sa isa pang nakatriangle na butas. Yan ang dapat natin tandaan mga ka-TH. Paiba-iba ang estilo ng mga Japanese sa pagbasa ng mga markers. Kaya yan ang dapat natin tandaan para maayos ang pag-interpret at pag-decode ng mga markers na ginagamit ng mga Japanese. Kaya humanap pa tayo ng isa pang nakatriangle na butas at dito natin titingnan sa isa pang bato na ito para makita natin kung bakit merong kakaiba sa ganitong bato, napakalapad, kung ano ang kakaiba sa bato na ito. Ngayon, kung mapapansin niyo mga ka-TH, yan ay nakatriangle din na butas. Ito ang sinasabi ng unang markers na travel papunta doon sa meron ding nakatriangle na butas. Yan mga ka-TH. Tingnan natin kung anong meron sa bato na ito. Yan, mababaw lang, nasa mga 1 inch ang lalim sa nakatriangle na mga butas. At dito tayo sa pinaka-top ng malapad na bato na ito. Yan. Yan ay cross mga ka-TH. Cross yan, papunta dito. At merong nakaganyan cross marker na inukit sa napakalapad na bato na ito. Napakalapad nito mga ka-TH, nasa mga mahigit 20 tons ang bigat nito at hindi kayang ano rin sa ganyan lang na sapa. Kaya yan ang tingnan natin ng mga markers.
Hindi yung maliliit na katulad niyan. Dahil kapag bumabaha mga katiits, maaanod lang yan. Kaya ito, ang cross marker. Maraming video na ang ginawa ko na pinaalam ko sa inyo kung ano ba talaga ang meaning sa mga cross marker na nakaukit sa mga bato. Yan mga katiits. Ito ay nagtutukoy or nagsignify ng treasure spot. Yan ay target to deposit area. Yan, target to deposit. Meron ng mga cross marker na ina-upload ko sa aking YouTube channel na ang iba nga ay nakuha na nila. Pero ito, hindi pa ito nakuha mga katiits. Kaya tingnan natin kung saan ba ang direksyon sa cross marker na ito. Dahil kung tingnan natin, galing dito, papunta dito, hanggang dyan lang, dito. Wala na, hindi na lumagpas. At kung sundan natin ang cross marker patungo dito sa ibaba ng bato, patungo sa ibaba ng bato, inukit talaga mga katiits. Diyan nakaturo sa ilalim ng bato. At ito, meron pang nakaganyan. Nakaganyan. Pero kung ito ay nakaganyan lang, naka one side arrow, naka one side arrow lang siya mga katiits. Ito ay naka point dito banda sa right side. Pero tinitingnan ko, walang kakaiba diyan sa right side, pati na doon. Kaya nagsuspitsa ako dahil ang ukit ay patungo sa ilalim ng bato. Ganyan, one side arrow. Kaya ang spot ng area na ito ay nasa ilalim ng bato mga katiits. Diyan sa bato na yan. Dalawang opsyon. Pwedeng dito sa harap ng bato. Dahil kung titingnan ninyo mga katiits, merong hinarang dito. May harang. Harang, nilagyan ng harang. Diyan sa harap ng markers na nakaturo dyan. At kung tingnan ninyo mga katiits, merong nilagay na nagkumpula ng mga bato. Sadyang pinail talaga para merong pinoprotektahan dyan. Yan ang napakalupit na secret treasure spot na ginagawa ng mga Hapon. Matutubig. Kaya kapag ito ang hinuhukay, talagang mahihirapan talaga maghukay dito mga katiits. Dahil itong sapa na ito ay hindi matutuyo. Kailangan ito i-divert dito banda. Kapag hinuhukay na ito, medyo may kalakihan ang trabaho na yan mga katiits para makapaghukay dyan banda. Dahil kung tignan ninyo, merong harang na bato. Ang mga bato, lalo na sa mga maliliit na sapa, tingnan ninyo ang setup. Dahil yan ang pinaka, bago ninyo tingnan ang mga markers, tingnan ninyo muna ang setup ng mga bato na andyan sa sapa. Kung yan ba ay nature or katulad niyan, man-made. Ano mga katiits, napakagandang area na ito. Yan ang passage canal. Passage canal ang tawag dyan mga katiits. Sadyang inukit para magbigay ng directional point patungo sa treasure spot. Dahil ito ay cross na marker. Napakaganda mga katiits. Yan.
Ganyan ang mga hapon. Kung kakita kayo ng sign, hindi talaga nila masyadong hinahalata. Pero cross yan mga katiits. Nasa mga 1 inch ang lalim at 3 inch ang lapad ng passage canal na ito patungo dito. Patungo dyan mga katiits. Sadyang inukit talaga patungo dyan sa ibaba. At tingnan ninyo ang setup ng mga bato. Pero sadyang mabato talaga. Pero yan ang kakaiba dahil merong bato dyan na may kalakihan. Nasa mga 2,000 kilos yan. At dito merong nagkumpula ng mga bato. Sadyang nilagay talaga para protection kung ano man ang nilagay nila dyan sa ilalim. Dahil ito ang printers. Yan mga katiits. Yan ang printers. One side arrow at passage canal. Napakalupit. Yan. Sana meron kayong mapupulot na kaunting aral dito sa area na ito. Yan mga katiits. Yan ang treasure spot dyan banda. Sa palagay ko mga katiits, dyan kailangan lang i-divert ang tubig dito. Meron pa namang space dito dapit banda. Yan. At yan lang po mga katiets. Sana'y meron kayong nakukuha na kaunting aral sa aking pinapakita sa inyo na ganitong klase ng mga area. Yan. Merong mga treasure sign nagpoint talaga katulad nito, hindi literal na mga arrowhead talaga pero mga passage canal. Dahil yung ina-upload ko noong nakarang araw, kung natatandaan ninyo mga katiits, na nakaturo din sa nakatriangle na butas, dun yun sa ibaba na bahagi, mga 200 meters or 100 meters galing doon. Ito na naman ang second spot, kaya meron pa talaga patungo doon sa ibabaw. Ito ay tingnan pa namin kung meron pa ba sa unahan na bahagi. Yan, cross marker mga katiits. Ang ibig ipapahiwatig ay target to treasure spot. Yan, maraming salamat sa laging pagsubaybay ninyo dito sa aking YouTube channel. Sana'y meron akong naibigay sa inyo na kaunting kaalaman mga katiits. Maraming salamat at God bless sa ating lahat at ingat kayo lagi.